Ako talagang walang work kasi before sa hashtags. Sa hashtags kasi, pag sumasayaw ka sa Showtime, ibig sabihin wala kang trabaho. Hindi siya naiiwasan ma-compare mo sarili mo kasi parang, wait lang, parang sabay kaming pumasok nito. Same kami na sumasayaw sa Showtime. Mararamdaman mo talaga siya na naiiwan ka. Most challenging naman. Dumaan ako sa dark days. Super dark days. Diagnosed. Anong kulang sa akin? Anong meron sa akin na hindi magustuhan ng tao? Luis listens, at may budget tayo ngayon. Nag-request yung bisita po natin ng chips. Wilbert Ross! Hi! Luis listens! Hello, Hi, hello, brother! hello, grabe. Nice to see you. Long time. It's an honor, sir. Muna, pakiramdam na kumbaga. Kasi nakatutuwa ako na nung nag-hashtag kayo. Dahil kumbaga lahat kayo doon nangangarap. Yeah, Diba, yeah, nung hashtags. Na lahat, kumbaga it was more of araw-araw na natin gagawin to. Pero ikaw, kumbaga nakagawa ka na ng pangalan sa industriya din. Ano pa daw? Looking back. Looking back, parang ano naman to eh, fact naman siguro to before. Kasi ako talagang walang work kasi before sa hashtags. Sa hashtags kasi, pag sumasayaw ka sa Showtime, ibig sabihin wala kang trabaho. Pag sumasayo ka Pag araw-araw ka sa Oo, Showtime, pag regular ka doon, oo. ibig sabihin wala kang projects. Oo. Mas regular ka pa kay Vice sa show. Oo, hindi, totoo. Okay. Minsan parang 4 na nga lang kami sumasayaw. Ganon, parang hindi na alam ng camera saan pa magtitingin ng ibang angulo. Kasi 4 na lang kami. Ito yung 4 na walang project. Tapos ito pa yan, yung 4 na nga lang kayo, nagkakamali pa kayo, so yung audience pa yung kukunan. Oo. So ito ngayon, nakumbaga, nakilala ka na rin as an actor. Sabi mo nga dati, ramdam niya yan. So napag-uusapan niyo ba yung dati, bro? Na parang, 4 tayo, wala tayong teleserye, wala tayong ganyan. Ano nangyayari? May ganun ba? Hindi siya eh. Kasi alam mo pag lalaki sa lalaki, di ba? Hindi siya masyadong gano'n na emotional. Hindi rin naman natin binibring up yun sa ibang Hindi tao. rin siya binibring up. Pero nararamdaman ko sa sarili ko na parang masyado akong regular sa show. At saka yung nagre-reklamo ka na regular ka. Oo, na parang wala pong kukuha sa akin na ibang trabaho man lang. Aba. Kasi wala talaga kasi. Ako, first time ko, syempre, ABS din ako araw-araw, pero first time ko naririnig to. Kumbaga na may ganong thought process pala kayo dati. Kasi syempre napapanood ko kayo araw-araw. Yeah. Sayaw kayo, enjoy kayo. Pero ngayon ko lang naririnig na may mga ganong, thoughts or siguro, to say, battles. May battles sa utak yun eh, dati. So, hindi kasi siya naiiwasan kasi sipin mo sabay kayong pumasok. no. So talagang, kumbaga nag-start kayo sa 1, lahat. Walang may lamang. So makikita mo talaga sino yung nauuna, sino yung naiiwan. So hindi siya naiiwasan ma-compare mo sarili mo kasi parang, wait lang, parang sabay kaming pumasok nito. Same kami na sumasayaw sa Showtime. Same kami na nakikita sa TV. So mararamdaman mo talaga siya na naiiwan ka. Parang... Was there a time na parang, malabo-labo na to? Quits na ako, okay na ako, ibang bagay na lang gawin ko? Kasi super grabe yung gutom ko sa success sa showbiz. Like gusto ko talagang sumikat na hindi ko makita yung sarili ko magtrabaho ng ibang trabaho. Saan nanggaling yun? Saan nanggaling yung gutom na yun sa showbiz? Kasi yung ibang tao, yung gutom nila sa trabaho ay nanggagaling talaga sa gutom. Yeah. Literal na gutom. Yeah. Pero ikaw, saan nanggaling yung gutom mo para sa showbiz? Paniniwala ko sa sarili ko. Okay. Na parang feel ko, sa sarili ko parang, sige, hindi pa ngayon. Pero hindi, imposible. Alam ko kaya kong gawin. Eventually, sabi ko, sige, tiis lang muna. Pero hindi talaga. Eventually, kailangan antay lang, ganun. So parang ganun. Hindi ako na parang nawalan talaga ng ayoko na. Hindi ako, wala akong project. Hindi sumikat yung song ko. Ayoko na. Hindi parang, hindi sumikat. Sige, okay lang. Makakapagsulat pa ako ng madami. Meron at meron yan. Parang ganun. Sarap naman. Ang sarap naman ng ganung mindset. Ngayon kasi ang daming sumisikat. Diba? Lalo na boy group, dance group. Kada pikit mo may bago. Ayan, may bago na yan. May bago na yan. So, ikaw, na kahit sobrang daming bagong pangalan na lumulutang, never mo hininto ang pangarap mo. Lupit yun. Oo. Meron din kasing, hindi ko hinahayaan kasing mawala ako sa radar ng mga tao. Meron namang social media eh. So, if you have the chance na ipakita yung sarili mo, na, I'm still here,
may mga bago dyan, pero Swerte rin kayo doon. Oo. kumbaga, meron pa din ako dito. So, I post covers, vlogs, lahat. Kumbaga, magpapapansin ka talaga. Kasi, Actually, yung tamang term, no? Dapat nagpapapansin ka sa social media. Yeah. Para magkaroon. Paano ba nagsimula ang lahat for you? Paano ba nagsimula yung hashtag muna? Oh my God. Bago yung hashtag, nag-commercials ka ba dati? kasi from Davao talaga. Gusto ko na mag-artista pero wala akong kilala sa Manila. So, I don't have any means or resources, connections. So, ang tangi kong magagawa is mag-audition sa mga reality shows. So, doon ako nakapasok sa, I don't know if you know this, Tawag ng Tanghalan. Uy, di ko alam. Nagtawag ka ba? Yeah, first season. Ay, wow! Yeah. Okay, tapos? Thankful na ako na hindi ako nag-gong. Yun na yun. Kasi nasa isip ko talaga, oh my God, pag nag-gong ako, di ko alam paano uwi sa school ko. I've been alone with you inside my mind. Kasi sobrang lakas ng Tawag ng Tanghalan first season. Oo. Nanonood talaga lahat. So, happy na ako na parang nakapag-perform ko doon, hindi ako nag-gong. And then parang may napansin na sa akin yung public. Na parang, uy, may itsura to. Parang, medyo nag-trend ako ng konti nung time na yun kasi kinukulit-kulit din ako ni Vice on stage. Okay. So, yun yung first. Anong year to? Unang-una. 2016. Okay. And then after nun, umuwi ako ng Davao. Kamusta yung pag-uwi sa Davao? Kasi syempre, Oh. I would like to think big deal yun kahit pa paano. Oo, talaga. Hindi ka man nag-champion, pero makita ka lang sa Showtime, tas kinulit, nakilala ka, medyo nag-trend ka ng konti. Kamusta yung pagbalik mo sa Davao? Sobrang medyo parang, proud sila sa akin. Kasi sa barangay namin talaga, parang ako yung unang artista talagang, kasi hindi naman talaga madali, di ba? I mean, or unang lumabas sa TV, gano'n. Tapos galit na galit sila, hindi ko nasabi to kay Kuya Billy, pero galit na galit yung buong barangay ko kay Kuya Billy. Okay, bakit? Kasi may parang comment kasi siya na parang, kasi siya yung isa siya sa mga judge noon. Nagsama kami last, hindi ko siya nakwento sa akin. Parang sabi niya, okay naman yung boses mo, pero parang ka kasi nagmo-mall show. Parang may ganun siya. Oo. Eh syempre, pag mga probinsyano, di ba, parang, oy, inaano mo yung Oo, sa namin, pool yun. probinsya namin. Oo. So yung mga tao na parang, si Billy, manda sa akin, May, gumagana. may galit sa kanya. Ang ibang Billy, ingat ka, Brad. Umiikot-ikot ka ngayon. Billy, ingat ka. Parang mainit ang ulo sa kanya yung mga taga Davao. Hindi naman yung, hindi kasi ako taga Davao City, parang Del Sur kasi yung Okay, parang okay, may maliit na barangay. So, Okay. isipin mo maliit yung barangay lang kasi siya. So, bawat lahat ng yan, talagang tutok, super proud. Kakilala mo, ganun mo lahat Oo, yan. super proud. So, affected din sila pag, so, ganun yung nangyari. Paano mo nakuha yung callback na, oy, balik ka nga sa ABS, may susubukan tayo. Ay, hindi pa. Wala pa. Isa. Gano'ng katagal pa yun? Oh, may pa isa pa. After Tawag ng Tanghalan, may nakilala ako sa Tawag ng Tanghalan. Tapos pina-audition niya ako sa isang show naman. Ano to? Oh. Pinoy Boy Band Superstar. Ah, okay. Sumali ako doon. So, dumating ako sa top 20. Si Billy nandun din, di ba? Host din si Oo, Billy. din siya doon. Si Sandara. si Vice din ulit. Si Vice. Judge siya doon, si Aga, Sir Aga. Tito Aga. Tapos isa pang... Yeng. Yeng. Si Si Billy. si Kuya Billy ulit. So, tanggal ako. Iyak ako ng iyak. Same year kasi. So parang bilis lang din. parang 5 months lang yung pagitan. So parang 2 beses ako natalo sa TV talaga mismo. Oo. Parang hindi ko na alam, parang Medyo mabigat sa iyo. mabigat sa akin. Tapos parang feel ko, ano pang gagawin ko? Parang ganun. Before pa kasi, masipag din ako sa PBB, mag-audition talaga. Ano ka rin, tambay. Mas regular ka pa kay kuya. Oo. Four na sunod-sunod talaga. At saka ito yung, I'm guessing, ito yung big auditions, yung oras ka talagang nag-aantay. Isa ako sa mga pinakauna lagi. Kasi madaling araw ako nag-audition. Kasi wala. Anong gagawin ko? Wala akong connection. Paano ako sisimulan to? Oo. Ito lang yung tanging way. Tama. Which tama nga. Kasi ang normal, unfortunately, nagiging normal for some, is naghahanap sila ng connection. Yeah. Imbis na pagsipagan din nila. Yeah. Yun din. Ayun, natanggal and then umuwi, aral muna ulit. Tapos nag-decide ako, aaral ba ako sa second sem or magmamanila ako. Okay. Kasi may mga kakilala na parang, uy, punta ka dito. Pakilala kita kay ganito, pakilala kita ganyan, pasok kita sa ganito, pasok kita sa ganyan. Di medyo confident na ako. Punta ako Manila. Hala, hindi na sila nagpaparamdam. Ay, papakilala kay ano, oh, dito na ako, nasan sino? Patahin na siya. Hindi na sila nagpaparamdam. Bad trip yun, oh. Isang tao lang ang ginawa talaga yung promise niya. Oh. Ito si Sir Philip Rojas, I don't know if you know. Di Tito Boy? Yeah. Yes. So yung promise niya kasi nagkasama kami sa Pinoy Boy Band kasi may alaga siya. Papakilala kita kay Tito Boy, papamit kita, pero walang promise na makuha. Oh, Yun lang. Doon naman nagsisimula yan. No, pinamit ako kay Tito Boy.
tinignan ng Tito Boy, ganyan. May kulay pa buhok ko nun, parang brown. Parang ano daw, probinsyano daw. Tapos parang hindi pa marunong mag-ayos at lahat. Pinauwi lang din. Nag-go-see ka? Nag-go-see ka lang talaga. Pinauwi lang din. Tapos nakatira ako sa pinsan ko sa Novaliches. Sobrang nakakaya kasi yung pinsan ko, parang construction worker din siya. Shoutout kay Kuya Chadi. Tapos parang may katabi akong matulog. Ganun, tatlo kami, parang kapatid ng asawa niya. Maliit lang talaga yung room, ha? Pag gumanon ako, maabot ko na yung walls. Oo, yung walls na lahat. So, yun, parang dinaanan ko yung lahat. Tapos yung allowance na binigay sa akin ni Mama is 1.5 per week. Wow. Yeah. Medyo challenging yun sa Manila. Challenging. Biyahe, pagkain, lahat na maisip mong expenses. Lahat. So, pinagdaanan ko yung lahat. Until nakita ko sa TV mismo, hashtags audition. Walang connection. Sa TV talaga siya, public kasi siya eh. Walang connection, and to think galing ka ng tawag. Nagtawag ka na nung unang season. Yeah. Okay, so sapalaran ulit, laban. Sapalaran ulit. So, audition ako. Alam mo ang public kasi alam mong may mga matatanda nang sumasali. Like public, open for all talaga. Sobrang daming tao. First audition nakuha ko. Okay, round 1. Round 1. Oh, yes, okay. Tapos pag round 2, pinabalik kami. Sabi, photoshoot. Ano kami, parang Pwede. from 1,000, parang thousands to parang hundreds na lang. Ganun pa din kadami. Pwede. Photoshoots, ganyan. Kung titignan sa camera yung profile. Pagsabi, balik kayo lahat bukas. Ganun. Happy Medyo ako. ganun yan. Medyo may papaisip, pero Medyo ganun. Medyo ganun yan. Tapos pagkabukas, bumalik ako. Nabigla ako. Ba't konti na lang? Yung bumalik. Konti na lang kami. Oo. Kunwari, 100. Ilan yung bumalik? Para nasa mga less than 100 na lang. Okay. Sabi ko, ano nangyayari? Number 8 ako nun eh. Wala, tinatawag kami by number. Dinaanan yung number ko. Okay, baka wala lang. Naubos na yung number. Di ako tinawag. Tapos, nalaman ko sa mga kasama ko, mayroon pala sila na-receive na text. Na, hi, congratulations, babalik ka bukas. Tapos meron ding iba na, sorry, wag ka nang bumalik bukas. Wala akong na-receive na text. Okay. Ang tanging dala ko lang yung sinabi na, oy, bumalik kayo lahat bukas. Yun lang. Yun lang pinanghahawakan mo. Yun lang. Pinuntahan ko si Ma'am Bing. Ma'am Bing, hindi po ako natawag. Ano number mo? Number 8. Sabi ko, hala, numinipis yung ganun niya. Numinipis yung papel. Naubos. Wala ka dito sa accepted. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ma'am Bing, pinaglaban ko talaga. Ma'am Bing, wala po kasi ako na-receive na text. Ito po, kasi po, pag kung may na-receive po ako na text, hindi na po ako babalik. Siyempre. Ba't ko naman po papahiya yung sarili ko? Ganun. So talagang, Ma'am Bing, kasi nandito na ako eh. Parang, Baka naman. Hindi ko alam. Ganun, baka naman. Ginawa ni Ma'am Bing. Kinuha niya yung isang file, malaking file. Rejected. Hinanap niya yung papel ko. Ilagay sa accepted. Huwag na lang daw maingay. So, isang malaking dayaan pala ang nangyari. So, yun pala. Huli ka sa patibong namin. Lahat ng to, wala kaming pakialam sa pelikula mo, sa achievement mo. May hinahanap kami, isang empleyado ng ABS. Yun lang naman. Pinlook mo siya. Ay, Ma'am Bing. Hello, Ma'am Bing. Oo, tapos. So yun siya, so parang, kumbaga, I forced my way in. Pero sa second round lang. Kasi kung sasabihin naman tao, hindi ka naman talaga para dyan, edi sana natanggal ako sa third, fourth, fifth, sixth. Totoo naman. Kasi nasa mga 6 round lahat yung pinagdaanan naming salaan. Ano sinabi na sa inyo? O yan, kayo na ang hashtags. Mag-showtime kayo. Hashtags kayo. Mahirap pa sa'yo sink in. Kasi ano ako eh, super fan ng Showtime. Fan ako ng mga host. Alam mo yung dream ko. So parang, regular ako sa TV. Parang, Ang singing prom the cutie! Hashtag Wilbert. hindi ko siya ma-process. Ito na. In other words, ito na. Oo, tapos parang, Hindi na contest. hindi na siya contest. Oo. Andun na ako talaga. Hindi ko na kailangan matalo ulit. Oo. Sobrang overwhelming para sa akin talaga. Best part so far, mula nung nag-audition ka hanggang sa nag-uusap tayo ngayon, best part or best experience mo sa showbiz? Whether it be ikaw, nakapag-perform ka sa isang lugar o hindi kaya may fan na lumapit sa'yo? Kasi into music talaga ako. That's my number one talaga na priority with lahat ng ginagawa ko. So, best part is nung nag-hit yung isang song ko. At every time mag-show ako, kayo na bahala, alam nila yung lyrics. Anong feeling nun? Anong feeling nun? Sarap. Sarap talaga. As a songwriter, parang kailan lang sinusulat ko sa papel. Tapos parang ngayon, kinakanta ng lahat. Sumasabay lahat. Sumasabay lahat. Yun yung langga na song ko. Sobrang happy ko sa
Diba, ako pag mall show ko, kinakanta ko Lupang Hinirang para tumayo talaga Lahat silang talaga. lahat. Para wala silang choice. Pag hindi sila tumayo, pwede silang Oo, arestuhin. tama, Diba? tama. Most challenging naman. Dumaan ako sa dark days. Alam mo, magkaibigan tayo sa social media. Nakikita ko na minsan nagpo-post ka, you're a very emotional guy. In touch ka sa emotions mo. Parang nakikita ko rin. So when you say dark days, ano yun? Super dark days. Diagnosed ni Sir... Sa ABS? Sir Randy ba? Randy, Doc Randy. Diagnosed, severe. Mag-isa kasi ako sa Manila eh. Was it something na napapansin mo na nandun siya dati pa? Or kumbaga, it was all new para sa'yo? Yun yung part, doon na pumapasok yung sinasabi mo kanina na napag-iwanan ako. Nung nandun na. So nagsisingkin siya sa akin, anong kulang sa akin, anong meron sa akin na hindi magustuhan ng tao. Ano yung nag-trigger sa'yo na humingi ng tulong? Kasi sabi mo nga bilang lalaki, minsan mga ganyan, big step yan. Minsan ano tayo wala yan. Either, dadaan ko lang sa inom yan, dadaan ko lang sa workout yan. Pero for you to take that, it's a big leap. Yeah. Ano yung nag-trigger sa'yo na let me talk to someone? Wow, that bad. So ABS na rin nag-ano. So, anong pakiramdam nung may nakakausap ka na? Personal kong kinontak talaga si... Oh, nice. Sobrang lupit nun. Anong pakiramdam nung may nakakausap ka na? Yung kumbaga, na-verbalize mo na, nagiging vocal ka na about your issues, the demons. Ano na siya, hindi kasi ako ma-share talaga ng tao. So, we had like 2 to 3 sessions lang. Parang gusto ko lang i-confirm na, ito ba talaga yun? Kasi destructive na ako eh. May part na hindi ako okay kausap or destructive na ako. Kausap ko sila mama, parang mabilis na magalit. Pikon, gano'n. Sobrang mainit ulo. So parang, alam ko namang hindi ako eh. So parang, okay, hindi. Saan nanggagaling to? Saan galing to? So na-confirm ko. Meron kayo ngayon ng Chasing in the Wild. Chasing in the Wild, yeah. Kung meron kayo isang bagay na hahabulin talaga, na walang pagod, walang kahit ano. Kung may hingal man, wala. Pakialam, itutuloy mo. Ano yung isang bagay na hahabulin mo? Stardom. Wow. Yung, alam mo yung sa star, yung tuktok ng star pa. Ganon. Yun sa tuktok talaga ng star. Tuturuan kita, after 23 years in the industry, siguro naman may konting sense ang iyong Kuya Luis. Diba? Ito yung star. Kung naman din yung star. Para maabot mo yung pinakatuktok ng star, nandyan ang sipag, nandyan ang dasal, at siraan mo silang lahat. Kasama ba yun? Yes, very important yun. Kasi marami mas magaling. So, ang pinaka-importante, hilahin mo sila pababa. So, kailangan ko ng stepping stone sila yun. Ganon. Yes, yun ang pinakamagandang may advice. Pagbayad ka ng press para siraan sila. Si Robby, sinisiraan ko yan. Kaya pala. Yes. Kasi dalawa lang naman kayo host, no? Dalawa kami. Marami mga host pero nasiraan ko na. Si Robby, ginagawan ko ng issue yan. Kaya pag nakita kong painit na yung pangalan ni Robby, may bagong proyekto, sisiraan ko yan. Hi, Brother Robby. Pero ikaw, kung bibigyan ka ng choice, kasi magandang stardom. Lahat naman tayo may gustong marating na gano'n. Gusto mo ikaw yung pinakasikat na artista, pinakasikat na singer, pinakasikat na athlete, pinakasikat na dancer or musician. Ano sa'yo? Pinakasikat na showbiz personality. That includes na yung nagagawa ko. So, parang ano talaga siya, icon. Something like icon. Kumbaga, yung ngayon palang binibigyan ka ng Lifetime Achievement Award. Ngayon pa lang. Pero, at the same time, nandiyan ang the other side of the coin. Yeah. Diba? Masarap isipin na sikat ka, kilala ka ng lahat, tinitingala ka, humihiyaw sila para sa'yo. Pero ready ka ba doon sa mga kasama niya? Siyempre, sabi mo nga, marami ka rin napagdaanan dati. So with all the good things that may come, hayop din naman ang pwedeng parating na, sabi mo, hindi maganda. So ready ka ba doon sa mga ganon? Super ready ako. Prepared ako actually. Kung mangyari man yun, kasi yun yung gusto ko eh. Alam ko ano na yung kasabay niya. Oo, ready So ka na. ready ako at alam ko mismo. Alam ko anong gagawin ko, saan mag-iingat, gano'n. So, ready ako. Tinanong ko to kay Nico dati at isa to sa mga, parang sabi niya yung proudest moment niya. Ano ang pakiramdam nung as a hashtag, marami kayo, di ba? Nagtawag ka na before, oo, nag-Pinoy boy band ka, pero nung hashtag kayo, yung nakikilala na yung pangalan mo. Naalala, favorite ko itong tanongin kasi para sa akin, it is a very special moment sa lahat ng mga artists. Yung may lumapit sa'yo na, ako ay fan mo. Hindi ka part ng grupo, yung ikaw, I'm a fan. Pwede ba papirma? Matagal nangyari yun. Picture mo, yun nandun.
Ano yung pakiramdam mo when you first did that? O hindi kaya yung unang yakap sa'yo ng fan na nagpa-picture ka. At hindi siya fan ng hashtags. Ikaw mismo, siyang fan mo. Sarap. Sa feeling. Parang lahat ng pinagpaguran mo, parang paid off talaga na sulit. Madami kasi sa kanila, talagang yung reason nila is you inspired them. Or minsan pa, you saved them from dark days then because of your music. Pinaggalingan mo ba? Oh, because of your music or because of dahil andiyan ka. Happy sila, na-uplift sila dahil nandiyan ka. Napapanood ka nila sa TV, sa social media. So, it's enough for me na parang talagang makatulong. Happy ako na makatulong, maka-inspire ng ibang tao. Okay, balikan na natin yung Chasing in the Wind. Ano ba ang aabangan dyan sa Wild na yan? Chasing in the Wild. Chasing in the Wild, yeah. Ba't ako wind ng wind? Chasing in the Wild. Chasing in the Wild, bida dito si Gab Lagmanan, si Hyacinth. Nakasama ko Nakasama sila. nyo na Oo, sila sa dito. Loose Lessons. So ano siya, isa siya sa mga book ng University Series. Okay. So may 6 na book, nasa book 3 na tayo ngayon. So ako si Arkin, kaka-introduce lang sa akin. Ako yung bida ng book 5. So for now, ako yung best friend ni Sevi, which is si Gab, sa At ito maganda, medyo babalikan ko lang yung sinabi kanina. Ano pakiramdam? Ako baga, ito, bida na. Di ba? Yan yung sinasabi ko na, kasi marami ka na rin nagawang projects after hashtags. Di ba? Marami na. Pero ito ngayon, yung sinasabi siya na, Wilbert, dito, bida ka. For this big project na Chasing in the Wild, ano pakiramdam nung narinig mo yung word, yung news na yun? May pressure, siyempre. Kasi parang feel ko pag bida ka, parang sa'yo nakasalalay at sa'yo magpa-fall down yung magre-rate ba? Or alam mo yung may ganon. So, may pressure siya, pero okay naman yung pressure para to motivate myself lalo na kasi book 5 pa naman ako, so I still have time to prepare. Yes. Workout, para mas pumogi pa, ganon. So, acting. Hindi ko kailangan yun. What you see is what you get. Anyway. So yun, so may pressure siya sa akin. At the same time, syempre happy din ako. Hindi mo maiwasan yun eh. I think kahit na hindi ka lead, basta mahal mo yung ginagawa mo, may pressure yan. Yeah. 'Di ba? Kasi kumbaga you still want to do your best eh. So may fear ka na hindi mo mabigay yung best mo regardless kung nasa background ka or nasa harap ka. Ano ang gusto mo sabihin doon sa mga tao na same thing. Kasi ngayon, feeling ko lahat ng tao gusto maging, lahat ng mga bata lalo na, gusto maging artista. One, kasi kagaya mo, pangarap nila na makilala, hiyawan, stardom. At the same time, it's a way to feed their family. Diba? Reality yan. Hindi naman yung gusto ko kasi hinihiyaw. Yung iba talaga, naghahanap lang talaga ng paraan para buhayin ng kanilang pamilya. Lahat yan, kailangan pa rin yan dumaan sa hard work. Ano gusto mo sabihin doon sa mga napagdaanan or dumadaan sa point na napagdaanan mo? Kung masipag ka, may karapatan nga magreklamo. Pero kung tamad ka, huwag kang magreklamo kung walang nangyayari sa karir mo. Maganda yun ha, kung masipag ka. Kung ginagawa mo yung lahat, yung best mo, you train your skills kung ano man. Kung singer ka, tinatry mong yung best mo na mas gumanda yung boses mo, nagko-cover ka para mapansin ka. Pero kung wala ka namang ginagawa, sinasabi mo lang, ang hirap ng mundo, walang unfair ng mundo, walang binibigay sa akin. Tapos pag tinanong ka, nagsisipag ka ba? Hindi po. Exactly. So, yun yung masasabi ko. So, magsipag kayo, gamitin yung resources kung ano meron kayo, which is internet. Andyan na yung internet eh. Yun yung pinakaano. Kung may connection kayo, much better. Kasi minsan you have the talent naman, may potential ka. Importante din yan. Importante din ang connection. Yeah. Yes, may hard work, pero minsan, importante din talaga may kakilala ka or So, may connection. so may ganun siya. So, lahat ng resources gamitin mo. At yun, magsipag ka. Huwag kang reklamador. Totoo naman. Diba? Sino o ano ang dream project mo? Sino gusto mo makasama? Sikat siguro. Kat Bernardo. Oo. Aba, anong kwento? Gusto yung rom-com eh. Mas lamang yung comedy sa romance. So, more on talagang kwela. Kung sa mga senior actors naman, sinong hinahangaan mo bilang artista rin? Yung character actor na talagang pag nagpapapayat talaga siya, nagda-diet, nakalimutan ko. Sir Mon Iba din yun. Yun Iba talaga, yun. oo. Meron ka ba favorite moment na babalikan na sa acting? May pareho ka ba dati? May isang scene ka ba na naiisip na either natuwa ka o hindi kaya nagkalat ka? Ay, meron akong... Na sinabon ka ng direktor? So far, itong project lang itong pinakamabigat na nagawa ko. Hindi pa siya napapalabas. Yung Nocturno with Nadine. Okay. Narinig ko na rin yan. Yeah, so yun. May nangyari doon na sobrang... Nakakatawa lang siya na scene with Nadine. So sobrang seryoso kasi lahat, ganyan. So, may umuulan kasi. So may clip kasi na naglalakad ako pa ulan. Tapos dumikit yung tsinelas ko. Oo. Tapos dumidiretso lang ako kasi syempre, nag-roll na eh. Oo. Tapos pag ganyan ko, pagharap ko kay Nadine,
nagpipigil kaming dalawa ng tawa kasi yung tsinelas ko nandun, nakapaal. Pero hindi hagip ng camera. Nakita dun sa box shot. Tawan-tawa kami, tawan-tawa siya dun sa nangyari kasi sobrang tangalan ng itsura ko ng pagganong ko. Pero isa lang tsinelas mo. Oo, so wala akong tsinelas na dala. Okay, magkano tayo? Red flag o green flag? Para sa'yo. Red flag or green flag, splitting the bill. Green flag. Green flag yun. Pagka ang kadate mo offers to split the bill. Ah, seryoso? Kahit na ikaw yung unang nagyaya ng date. Pag first date, ako talaga dapat. Okay. Mga first few dates. Okay. Ganun. Pero pag kayo na, ba't di mo tanggap? Di ba pag... Hindi, totoo. Di ba? Ganon kami ni How How. Ganon din kami. May mga days na siya, may days ako. O kahit travel. Pag kunwari magta-travel kami ni How How, minsan kunwari 50-50 kami. O hindi kaya pagka nakakarami ako, 60-40. Pero kumbaga, ganon kami dalawa. Ikaw ba yung type ng tao na pag may dinidiskartehan ka, okay lang sa'yo na matagal siyang hindi mag-reply sa text? Kasi yung iba yung talagang nakaantay lang sa phone eh. Kunwari mag-text ka, how are you? O hindi kaya yung kaya mong ilapag tapos, tingnan natin, nag-text siya, okay, good. Hindi. Pag into that person ako, yung talaga invested ako, parang usap kami. Tapos pagka bukas, iba na yung parang may spaces na, like 10 minutes. Grabe, parang Na-anxiety ka na. na-anxiety na, wala. Ano ba nangyayari? Hindi yan about trip? Or ano ba, may na-off ba siya sa akin? Or ganun. So, hindi ko kaya mag-antay ng matagal. Okay, pag kunwari may significant other ka na, okay lang sa'yo na may, kunwari marami siyang fina-follow na boys on social media? Wala, hindi naman siya big deal eh. Sa'yo, hindi? Hindi naman siya ganun. Pero hindi naman siguro yung parang puro lahat hubad. Alam mo, Boys lang sabi ko, bakit hubad ka na? Ba't nandun ka na? hindi yung mga boys na naka-topless. Pag siguro parang, ba't naman ganun? Parang ganun siguro. Pero pag nagpa-follow siya ng boys, siguro for a reason. Pag kunwari yung mga, ganun nga, like say mga foreigners, tapos puro mga naka-board shorts lang, naka-trunks lang. Tanungin ko, anong motivation mo? Gusto ko Para yung i-follow motivation. lahat ng mga naka-topless na to. So, Red or green flag, pag kunwari nalaman mo na yung dinidiskartehan mo, nililigawan mo, may dating app sa phone. red flag yan. Seryoso, red flag? Pag may dating app. Kasi Bakit? ba't ka pa naghahanap? Kumbaga, eto na ako. Pero kung bago kayo magkakilala, let's say first time kayo nagkakilala, tapos napagkakwentuhan nyo, na sabi niyo, meron ako ng dating app, okay lang sa'yo yun. Pero pag kayo na, dapat bura na. Yun. Okay. Pag sinabi, nakalimutan ko lang i-delete. Hindi i-delete mo agad yun pag may jowa ka eh. Oo. Tama. Diba? Naniniwala ka ba na ang mga babae ay kayang magkaroon ng best friend talaga na lalaki? Na alam mong kasi diba sinasabi nila yung common na sinasabi, hindi naman siya straight o ganyan. Yung may best friend talaga siya na lalaki. Pwede pag hindi gaanong pogi. Depende sa itsura. Kasi pag isipin mo jowa mo, magjowa kayo, tapos yung best friend niya mas pogi sa'yo. Hindi ka ba mababaliw no? Mapapaisip, di Tapos ba? yung magsalita yung mga, are you okay? Lalabas ba kayo? Yung mga ganun pa salita. Tapos ikaw, Tagalog ka lang lahat, tapos nag-i-English ng gano'n, parang... Okay. O mamaya, ito, ganito ka. Some people kasi, let's say, magka-significant other ka, hindi kayo masyado pinopost sa social media. Okay lang yun. Privacy, okay ang privacy talaga, lalo pag relationship. Lalo pag showbiz ka, tapos if ever yung partner mo is non-showbiz. Oo. Much better talaga na... Parang iniiwas mo na siya sa ano. Oo, kasi magulo talaga eh. Magulo talaga ang showbiz. Bawat galaw, bawat ganito, issue. Kumbaga mahirap. Tsaka yung peaceful life ng partner mo na non-showbiz, baka magulo din. Sabagay. Kailan ang Chasing in the Wild? Chasing in the Wild, ngayong August na po, ngayong coming August. So abangan niyo po. Sobrang excited kami lahat dito kasi mas madami ng episodes yung Chasing in the Wild. Chasing in the Wild, guys. Brother, nice to see you again and I'm happy for you. Sa lahat ng nakwento mo. Thank you. Yung shinare mo sa akin kanina, hindi basta-basta sinashare ng ibang tao yun. So it goes to show na may mensahe kang gustong iparating sa mga tao going through those dark times, di ba? So thank you very much, Chasing in the Wild, para sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood ng Luis Lessons. Take care, guys.